Top 5 undefeated Pinoy fighters sa kasalukuyang taon, yan ang ating pag-uusapan mga pogi. Kung handa ka na Tara at umpisahan na natin. Bisaya, Mindanao, lahat tayo ay sumigaw. Ako ang pambato ng bayan at kahit sino ang kalaban, tuloy ang Sa mundo ng Philippine boxing na patuloy na naghahanap ng mga bagong bayani, isang pangalan ang unti-unting gumagawa ng ingay at nagpapakita ng potential na maging susunod na kampeon, si Christian Balunan. Mula sa kanyang matagumpay na karera bilang amateur hanggang sa kanyang kasalukuyang walang talong record, bilang professional, ang kwento ni Balunan ay salamin ng pagsisika, dedication, and pangarap ng isang atletang Pilipino. Bago pa man sumabak sa professional na boxing, unang nagpamalas ng kanyang galing si Christian Balunan sa amateur circuit. Dito, kanyang hinasa ang kanyang mga kasanayan at nagkamit ng kahangahangang tagumpay. Nakakolekta siya ng 16 na gintong medalya at 2 pilak sa iba't ibang pambansa at regional na mga torneo, kabilang na ang prestihiyosong Batang Pinoy Games. Ang mga karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon at naghanda sa kanya para sa mas malalaking hamon sa hinaharap. Nagmula sa Consolacion, Cebu, isang lugar na kilala sa paglilikha ng mga mahuhusay na boksingero, sinimulan ni Balunan ang kanyang professional na karera noong 2021. Sa ilalim ng paggabay ng veteranong trainer na si Edito ILA Villamor, sa kilalang Villamor Boxing Gym sa Mandaue City at sa pamamahala ng PMI Bohol Boxing Promotions, mabilis na umangat ang kanyang pangalan. Sa kasalukuyan, hawak ni Balunan ang isang perpektong record na 12 panalo, kung saan 7 sa mga ito ay nagtapos sa pamamagitan ng knockout, wala pang talo. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay kinakikitaan ng bilis, lakas at talino sa loob ng ring. Ang sniper ng Cebu ang namumukod-tanging karera sa boxing ni AJ Pachones. Sa murang edad, ipinapamalas na ng Cebuano na si Arvin John AJ Pachones na may palayaw na The Sniper ang kanyang galing sa mundo ng boxing. Taglay ang malinis na kartadang 11 panalo, 0 talo at 6 na knockout, mabilis na umaangat ang kanyang pangalan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong Asya. Tubong barangay Luz, Cebu City, si Pachones ay lumaki sa pamilyang may malalim na ugat sa boxing. Ang kanyang ama si Dodong Pachones ay isang dating boksingero na nagbigay inspiration sa kanya na pasukin ang naturang esport. Sa kasalukuyan, si AJ ay naninirahan at nagsasanay sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Nagsimula ang professional na karera ni Pachones noong Marso 2022. Mula noon, sunod-sunod na panalo ang kanyang naitala na nagpakita ng kanyang pambihirang bilis, lakas at teknikal na abilidad sa loob ng ring. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera ay ang pagwawagi laban sa dating world champion na si Rene Mark IV. Ang panalong ito ang lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang seryosong contender sa light flyweight division. Hawak ni Pachones ang World Boxing Association Asia Light Flyweight title na ilang beses na rin niyang matagumpay na naidepensa. Ang kanyang kahangahangang mga laban ay nagdala sa kanya sa ikalawang pwesto sa ranking ng World Boxing Association na WBA sa kanyang dibisyon. Kamakailan lamang, noong Mayo 31, 2025, muling pinatunayan ni Pachones ang kanyang galing ng kanyang talunin sa pamamagitan ng second round technical knockout ang Thai na boksingerong si Sanchay Yotbun. Sa labang ito, napanalunan niya ang World Boxing Organization Oriental Flyweight Championship, isang patunay ng kanyang kakayahang makipagsabayan sa mas mataas na weight class. Upang lalong mapalakas ang kanyang karera, pumirma si Pachones sa Viva Promotions, isang kilalang management company sa Pilipinas na may ugnayan sa MP Promotions ni Manny Pacquiao. Ang hakbang na ito ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya na makalaban sa mas malalaking entablado sa buong mundo. Sa kanyang angking talento, dedikasyon at suporta ng kanyang pamilya at bagong management, malaki ang potensyal ni AJ The Sniper Pachones na maging susunod na Pilipinong World Boxing Champion at mag-iwan ng sarili niyang marka sa kasaysayan ng boxing.
That is a Japanese straight from Jaber. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio. Hindi na tumitigil si Kenneth Lover. Oh! Si Kenneth Lover o kilala bilang Loverboy sa mundo ng boxing ay isang mahusay na profesional na boksingerong Pilipino na kasalukuyang hawak ang titulo ng Oriental and Pacific Boxing Federation OPBF Bantamweight Champion simula Marso 2025. Kilala siya sa kanyang southpaw stance at malakas na mga suntok. Siya ay sumikat sa kanyang impresibong panalo at sa kanyang pagiging undefeated sa kanyang karera. Sinimulan ni Kenneth Lover ang kanyang professional na karera sa boxing noong Marso 2020. Sa simula pa lang, ipinakita na niya ang kanyang husay sa ring. Noong Oktubre 2022, nakuha ni Lover ang bakanting titulo ng Philippine Boxing Federation, PBF, matapos talunin si Jerry Francisco sa pamamagitan ng second round technical knockout. Matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang PBF Bantamweight belt noong Enero 21, 2023 laban kay Benny Cañete, kung saan nanalo siya sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang huling laban ni Kenneth Lover ay naganap noong Marso 2, 2025 sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Ito ay isang napakahalagang laban para sa Oriental and Pacific Boxing Federation, OPBF Bantamweight Championship. Kenneth Lover starting strong. Bad intentions from there. Hindi nag-aksaya ng oras si Kenneth Lover na 22 taong gulang at agad siyang nagpakawala ng mga atake mula sa unang tunog ng kampana. Na nagmistulang Manny Pacquiao ang galawan. Kilala siya sa kanyang jab-straight combination at tikos ito ang ginamit niya upang salubungin ang veteranong Japanese champion. Wala pang 2 minuto ang lumilipas sa unang round nang magpakawala si Lover ng sunod-sunod na suntok. Isang malakas na kaliwang suntok ang tumama kay Kurihara na naging dahilan ng kanyang unang pagbagsak sa canvas. Nakagulat ito dahil si Kurihara ay isang veterano na may karanasan at malakas na knockout power. Landing really good punches. Landed a good left over there. Another one. Very careful siyang bumaton. So this is where Kurihara's veteran, being a veteran comes in. You can see him, he's talking, but he's slowing down the fight. Yes. He's coming in very, very patient. And itong in the case of Kenneth Lover, he's very relaxed, very patient, very confident dito sa laban ito, which is good. He's using his footwork, he's in and out, yung labas pasok niya. And he's really throwing his punches Oh, with wow. intention. Yes, that's a Wow. good left. Is it? Count? Yes. Nagawa ni Kurihara na makabangon mula sa knockdown, ngunit hindi pa rin tapos ang atake ni Lover. Muting umatake si Lover at pinabagsak si Kurihara sa pangalawang pagkakataon gamit ang isang malakas na overhand left. Bumangon muli si Kurihara, ngunit sa kanyang pagtayo ay halatang masama ang epekto ng mga suntok ni Lover. Nang muling magpakawala ng isa pang matinding kaliwang suntok si Lover, gayunpaman ay opisyal nang itinigil ng referee ang laban nang makita nito ang sitwasyon ni Kurihara. Dahil dito, natalo ni Kenneth Lover si Keita Kurihara sa pamamagitan ng technical knockout na tinatawag na TKO sa unang round. Ito ay isang nakakagulat at dominanteng panalo para kay Lover na nagpatunay ng kanyang kapangyarihan at husay. Dahil sa panalong ito, opisyal na ring nakuha ni Kenneth Lover ang OPBF Bantamweight Championship na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga nangungunang boksingero sa Bantamweight Division sa rehiyon. Napanatili ni Lover ang kanyang perpektong record na umakyat sa 14 na panalo, walang talo at 9 na knockout. Ang mabilis at dominanteng panalong ito laban sa isang veteranong tulad ni Kurihara ay lalong nagpatibay sa reputation ni Lover bilang isang rising star at isang boksingero na may potential na maging world champion.
Marami ang naniniwala na ang tagumpay na ito ay magbubukas ng mas malalaking oportunidad para sa kanya sa international boxing scene. Ang laban na ito ay itinuturing na pinakamalaking tagumpay sa karera ni Kenneth Loverson naman ngayon at ito ang nagtulak sa kanya sa mas mataas na antas ng professional na boxing. Isang sumisikat na bituin sa mundo ng boxing, si Weljun Triggerman Mindoro ay unti-unting lumilikha ng sarili niyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kahanga-hangang record na walang talo at pambihirang lakas sa suntok. Ang tubong dumingag, Zamboanga del Sur, na kasalukuyang naninirahan sa Bacoor, Cavite, ay nananatiling walang bahid sa kanyang profesional na karera na nagpapakita ng potential na maging isa sa mga susunod na malalaking pangalan sa boxing sa Pilipinas. Sa kanyang profesional na debut noong Abril 2019, mabilis na ipinakita ni Mindoro ang kanyang kakayahan sa loob ng ring. Kilala sa kanyang orthodox stance at sa taas na 5 feet 11 inches, isang kalamangan sa middleweight division, sunod-sunod niyang tinalo ang kanyang mga nakalaban, karamihan ay sa pamamagitan ng knockout. Ang kanyang katangi-tanging lakas ay nagbigay sa kanya ng palayaw na Triggerman. Ang kanyang karera ay lalo pang umangat nang magtungo siya sa Estados Unidos para sa mas mataas na antas ng pagsasanay. Ang desisyong ito ay nagbunga ng magagandang resulta, kabilang ang mga kahanga-hangang panalo sa mga laban na ginanap sa Florida at Texas. Ang kanyang panalo laban sa kapwa walang talong boksingero na si Omar Ulises Munguia noong Hunyo 2025 sa San Antonio, Texas, kung saan niya pinatumba ang kalaban sa unang round pa lamang, ay lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang knockout artist. Bago ang kanyang pamamayagpag sa professional na boxing, nagkaroon din si Mindoro ng karera sa amateur boxing bagamat hindi ito gaanong nadokumento kumpara sa kanyang mga tagumpay bilang professional. Sa ilalim ng pamamahala ng MP Promotions ni Manny Pacquiao at Viva Promotions, si Weljun Mindoro ay patuloy na hinuhubog upang harapin ang mas malalaking hamon sa hinaharap. Kanyang ipinapakitang galing at dedikasyon, malaki ang pag-asa na masusungkit niya ang isang world title balang araw at maipagpapatuloy ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas sa larangan ng boxing. We're well right now. Not really a smile. Oh, out of the action. Sa video, si Carl James Martin, kilala rin bilang Wonder Boy, mula sa kanyang mga simula hanggang sa kasalukuyang estado bilang isa sa mga pinakamahuhusay na prospect ng Pilipinas. Ipinanganak si Carl James Kalingayan Martin noong Mayo 18, 1999 at lumaki sa Lagaway, Ifugao. Maaga siyang ipinakilala sa mundo ng boxing. Bilang isang amateur boxer, nagpakita na siya ng galing kabilang ang pagwawagi ng paperweight bronze medal sa Philippine Youth Games Batang Pinoy. Ang karanasan niya sa amateur scene ay nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon bago siya tuluyang pumasok sa professional na boxing. Nagdebut si Carl James Martin sa professional na boxing noong Marso 5, 2016. Sa edad na 16, kung saan tinalo niya ang kapwa Pilipinong si Jair Omac via corner retirement sa round 2. Agad siyang nagpakita ng lakas at husay na nagresulta sa sunod-sunod na panalo karamihan sa pamamagitan ng knockout. Mabilis siyang umakyat sa bantamweight division kung saan nakuha niya ang iba't ibang regional at national titles. Interim World Boxing Council, ABCO Continental Bantamweight title, WBO Oriental Youth Bantamweight title, WBA Asia Bantamweight title, Loose Pro BA Bantamweight title, Interim PBF Bantamweight title, PBF Bantamweight title 2 times. Ang kanyang dominanting pagganap sa mga laban na ito ay nagpatunay ng kanyang kapangyarihan at teknikal na kakayahan. Hindi lang siya nagwagi, kundi ginawa niya ito sa impresibong paraan na nagtatala ng mataas na knockout percentage. Nang umakyat si Martin sa Super Bantamweight Division, patuloy niyang ipinakita ang kanyang dominasyon. Nakuha niya ang GAB Super Bantamweight title noong Disyembre 2021
at ang WBA Asia Super Bantamweight title noong Marso 2022. Bilang isa sa mga nangungunang Super Bantamweight sa rehiyon. Sa kanyang pagpapatuloy na pag-akyat, unti-unting nakilala ang kanyang pangalan sa pandaigdigang arena. Nagsimula siyang lumaban sa labas ng Pilipinas noong 2024, kung saan matagumpay niyang dinaig ang mga kalaban sa Mexico. Ito ang naging daan para sa kanyang matagal nang inaasam na United States debut. Noong Mayo 31, 2025, Hunyo 1, Philippine Time, matagumpay na nag-debut si Carl James Martin sa Estados Unidos, kung saan tinalo niya si Francisco Pedrosa Portillo sa pamamagitan ng unanimous decision sa Michelob Ultra Arena sa Las Vegas. Batay sa pinakahuling impormasyon, ang kasalukuyang rango ni Carl James Martin sa 4 na pangunahing sanctioning bodies ng boxing ay ang mga sumusunod. World Boxing Organization WBO, number 1 in Super Bantamweight Division. May mga ulat pa nga na umakyat na siya sa number 1 contender spot sa WBO Super Bantamweight Division. International Boxing Federation, IBF, number 7 in the Super Bantamweight Division. World Boxing Association, WBA, siya ay ranked number 7 sa Super Bantamweight rankings. World Boxing Council, WBC, walang direktang impormasyon sa kasalukuyang World Boxing Council ranking ni Carl James Martin sa mga resulta ng paghahanap. Ang World Boxing Council ay may sariling sistema ng pagrarango at hindi nila nirarango ang mga kampeon ng ibang organisasyon. Hanggang dito lang muna tayo mga pogi. Thanks for watching at God bless sa inyong lahat.